Marami kasing reaksyon ng mga Pilipino. Masyado ng para bang nasanay na sila rally ng rally ng rally. Ito bang ginagawa ninyong like yung sa pagbubusi-busina, ganyan? Paano ito ba makakasolba ng problema natin at bakit kami sasali diyan? Ano masasabi niyo sa kanila? Alam mo, bakit ba yung ang ganda ng tanong mo niyan? Marami nagtatanong tungkol sa akin dyan. Sabi ko nga sa kanila, alam niyo yung EDSA 1, pinatay si Ninoy Aquino 1983. Nangyari ang EDSA 1986, 3 years after. No, isipin niyo yun, 3 taon. Noong impeachment ni Pangulong Estrada, nagsimula kami, kung di ako nagkakamali, September, July. Nangyari to ng January, yung mismong EDSA 2. About ilagay mo na, maximum of 6 months, minimum of about 4 months. Itong lumalabas na mga issue na nakikita natin sa ngayon, alam ko maraming lumalaban noon pa. Pero yung lumabas na talaga si Saldi ko, ito na yung korupsyon, ito yung pagbigay ko ng pera, November lang nangyari to. January pa lang tayo eh. In fact, nangyari yun November 14, kung hindi ako nagkakamali, before the hearing nung sa Senado ng 16 ata yun. So, kung titingnan mo, hindi talaga hindi naman biglaan. Ngayon lang. At nagulat nga ako, siguro sa tulong na rin ng mga kababayan natin, katulad sa tulong na rin ng Banateros, na pinapaalam mismo yung mga issue sa mga taong bayan, ang bilis na panahon, wala pang 3 buwan, nag-negative 15 talaga. Nagsalita ka agad. Yung Metro Manila, sabi na Luzon, hindi lalaban. Negative sa Metro Manila. Negative sa kabuuang Luzon. So, hindi ako nanghihinayang dyan o nalulumo o nalulungkot. Hindi. Talagang tuloy-tuloy lang ang pagkilos natin. Darating din ang panahon na alam naman ng taong bayan kailangan natin kumilos, wala na talaga mangyayari, hindi na may babangon yung ating bansa. Wala nang pagtitiwala. Hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng bansa natin, wala nang nagtitiwala. O katulad nito, Banat Bay, di ba? Maging yung mga nagbabayad ng tax. Galit na galit. Tayo, may mga negosyo tayo, nagbabayad tayo ng tax. Ayaw mo na magbayad kasi yun lang pala, kukunin lang pala sa flood control. Pupunta lang pala sa bulsa ng kung sino-sino, ng politiko, ng DPWH. So ito yung mga bagay na nakakasama sa ating bansa sa ngayon, na talagang hindi lang ang Pangulo yung galit tayo, kundi baka hindi na umusad yung kabuuang ekonomiya natin at yung ating lipunan. Ang akin lang kumpiyansa doon sa final natin, talagang grabe yung ginawa naming research doon, ang pag-aayos doon, ang mga batayan. Kasi yung sa atin, umabot tayo ng 10 na grounds tungkol dyan. No? Ako nga, yung na-highlight ko lang dyan, parati yung PhilHealth and PDIC, na kinuha yung pondo sa health funds natin. Yung program allocation, patuloy lang ginagawa, na nakuha yung mga pangunahing proyekto at yung mga flood control ang ginawa. Tapos yung kay Saldico, na pagbibigay ng pera, graft and corruption, 25 billion, yung 2 billion, and in fact, si Saldico pumayag, tumistigo. Sabi ko, Saldi basta ito, ilalagay ka namin testigo, wala kaming hinihingi sa'yo kung ano man sinabi mo sa video, yun lang. Yung pang-apat, yung cocaine na paggamit ni Pangulo. Dahil ang nagsalita doon yung kanyang kapatid. So it's not anymore a question na personal, kung hindi ito ay problema na kailangan sagutin ng Pangulo dahil syempre sa governance maging sa national security. Baka mamaya, high yung Pangulo o masama ang trip, biglang mag-declare ng grera, kawawa naman ang mga pamilyang Pilipino. At yung pang-apat o pang-5, ito napakaganda, yung kidnapping ni Pangulong Duterte. Kasi tayong ang gobyerno ng Pilipinas, may mga OFW tayo. Kung minsan nga, may kasalanan na yung OFW. Alam natin nagkasala. But we make representations to protect our sovereign, to protect our citizen. Nagbibigay tayong abogado, pagka ito ay nahusgahan na, umaapila tayo, kaya may mga kababayan tayo na napapawi, pinagbibigyan. Pero kung maputol yung kita, wala doon sa dalawa, yung kidnapping ni Presidente, no? Yung sa una? Yung pangalawa, yung sa Makabayan, wala. Wala. Kasi gusto nila yun Oo. So itong kidnapping ni Pangulo, kung titingnan mo, napakasama nito dahil hindi lang to question ng kaso. Kung hindi ito'y soberenya ng bansa, maging sa Rome Statute, sa ICC, yung treaty na pinirmahan natin, ang nakalagay doon, mangyayari lang na isusurrender mo sa isang bansa kung failed state, bagsak na yung estado, hindi lang gobyerno, magulo na talaga. Pangalawa, hindi nagfa-function o hindi kumikilos o gumagalaw ang iyong judiciary, no? Yung husgado mo, hindi gumagana. Gumagana naman pareho to Pangatlo, pagka talaga nagkaroon ng isang kaso, dumadaan o kinikilala ng ICC ang lokal na batas ng bansa o yung saligang batas at maging ang proseso ng batas ng bansang yun. So dito sa atin, di ba, pagka hinuli ka, kailangan meron kang warrant of arrest. Di ba? Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng warrant. In fact, bago ilabas yung warrant, sasagutin mo pa nga yun So ito yung nangyari sa bansa natin na mismo Pilipino, isurrender natin sa banyagang husgado, isurrender natin sa banyagang batas. At ang mabigat dyan, nakita naman natin, sabihin nila, hindi dahil kung dito hindi makukonvict si Duterte, hindi totoo yan. Si Pangulong Erap, kinasuhan dito, 4 billion pesos.
In fact, ang pondo lang na corruption doon sa gobyerno, meron doon yung mga wetting-wetting, pero yung 160 million, yun yung tobacco excise tax. Convicted ang Pangulong Erap, ang tagal na kulong habang hinihiring. Ang Pangulong GMA, ayan, dinadalo ko yan nung nakakulong yan. Pumirma lang doon sa resolusyon ng PCSO doon sa confidential funds sa ata nila, ni hindi naman niya ginamit, ni hindi naman niya sa opisina niya. Finailan siya ng kaso. Of course, acquitted siya. Pero ilang taon siya nakulong? 5 taon. Nakulong ang Pangulong GMA. Ito si Pangulong Duterte, ba't di nyo dito kasuhan? Bakit dito paharapin sa kaso? Kung may nagawa siya, dito niya sagutin. Sabi like crime against humanity. Ganun din naman eh. May mga pamilya dito na tinuturo siya na sinasabi, siya ang mastermind. Di patunayan niyo po dito. At dito sagutin ng Pangulong Duterte. Yung ginawa nila pagdala kay Pangulong Duterte sa abroad, alam niyo, 3 lang. Ang masama ang sitwasyon, no, pagkamatay ng presidente, 2, at isang kinikilala nating bayani. Si Jose Rizal, sorry pala, bayani pala, hindi naging presidente. Si Jose Rizal, pinatay, firing squad. Si Ninoy Aquino, hindi pa naging presidente, binaril sa tarmac. At ang Pangulong Duterte, inilabas sa bayan, ikinulong sa banyagang kulungan, sa ilalim ng banyagang batas. Pilipino ang nag-surrender sa kapwa Pilipino. Kasi ngayon, sa pananahimik ni Saldico, maraming mga kaisipan ng mga netizen na na mga naiisip nila na pwedeng gawin ni Saldico. Na katulad nga niyan, kung halimbawa man na siya ay nakuha na, may ano po ba siya na bumaliktad? O parang ibahin niya yung mga sinabi niya, parang ituro niya sa mga Duterte, etong mga nangyayaring nakawan ngayon. Alam mo, Jay, pwede niyang gawin yan. Of course, pwede niyang gawin yan. Pero mabigat na yung mga ebidensya eh. Siya na rin ang naglabas ng ebidensya. Ng mga litrato, ng lahat ng mga sinabi niya. Tapos nagsalita na rin si Sergeant Gutesa, ito yung 2 tao. Assuming, for example nga, no, katulad na sinabi ko, magbago ang administrasyon bukas. Abay, lahat ng mga 90 na mga security niya na may kaalaman doon sa delivery ng pera, sigurado ko ipapatawag yun. O anong alam ninyo? Anong nakita ninyo? Wala silang kasalanan na, hindi sila involved. Pero kukunin lang natin yung informasyon. Ipapatawag si Mark Texay at saka si Paul Estrada, yung 2 assistant niya. Meron yung ledger. O, saan nyo dinala yung pera? Kanino binigay ang pera? Si Saldico patuloy na habulin. Pagsasalitain pa rin at kakasuhan lahat ng mga opisyales na na-involved. Kasi ngayon ang nangyari, selective eh. Kung sino lang gusto lang ikulong, yun lang. Kung sino lang gusto lang patawan ng kaso, yun lang. Pero yung mga binanggit na. Ako lahat ng pangalan na ilabas yan. Pag-usapan yan. Kasi dapat malinaw na talagang yung korupsyon na nangyari, panagutin natin. Kaya nga binanggit ko kanina, di ba, merong isang senador, di ba, parang kung magsasalita siya, yung corruption, tapos na-discover, meron din pala siyang unprogrammed allocation. Tapos meron, ang laki pa rin pala doon ng pondo, yung flood control. Tatahimik na lang ba tayo? Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan kasi supposedly, no, yung imahe niya, hindi. Dapat patuloy nating tugisin yun, alamin natin kung ano nangyari, at ibalik natin yung pera ng bayan, yung pera ng gobyerno. Si Risa ba yan? Sabi nyo? Si Risa ba yan? Anyways, Kong Mike, kasi speaking of restitution, hindi naman daw maliit na halaga lang yung 300 million na naibalik na dahil daw sa inisyatibo ni President Bongbong Marcos. Sabi ni Yuse Claire Castro, hindi naman daw yan nagawa nung nakaraang administration. Anong masasabi nyo doon? Abay, kung meron akong 6 billion kahit na 500 million ang ibigay ko Di ba? Ang mabigat nung kasi, Boss Dada, wala lang kaso yung tao. Yung perang nalabas niya, yung 6 billion, di ba? 60 billion. Para lang maintindihan po maditalya ko po at maintindihan ng mga kababayan natin. Ang actual na sinabi niya, sir, sabi niya, ang nakukuha po ay 8%. So 8% of 6 billion is 4.8 billion pesos. Pero meron din siyang share sa Bids and Awards Committee. Meron din siyang share dun sa pag-audit ng proyekto. Pagkatapos, maraming mga proyekto, siya rin ang gumagawa. Humihiram siya ng lisensya katulad ng binanggit ng isang kontraktor. So, kumikita pa siya doon ng mga siguro 15%, 20%. Pero wag na nga, ilagay na lang natin ng 10%. So that is 6 billion pesos. Ang sinuli niya ay 300 million. Ang layo naman nun. Kung ako may 6 billion, kahit 1 billion, nakangiti pa. Ang mabigat dyan, Boss Dada, yung sinasabi lang, maaaring magbunga ng korupsyon. Kunyari, Boss Dada, ikaw ang piskal o ikaw yung prosecutor. Sinabi mo sa akin, ilalagay ka namin dito. Nakita ko, mga 6 billion kinita mo O sige, boss, bigyan kita, Boss Dada, 1 billion. Tapos magsusoli ako ng 1 billion. Patago ako ng, yung 4 billion, akin na, huwag mo nang galawin. Okay, state witness ka na. Pwede ba yun? Grabe yung nangyari, grabe yung korupsyon. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon, Boss Dada. Speaking of state witness, pabor ba kayo na itong si Yusek Bernardo at si Alcantara ay gawing state witness, hindi makasuhan, samantalang may mga senador silang mga binanggit, wala namang mga ebidensya, pero mukhang Senado ang tinatarget ngayon. Ano sa tingin nyo ang nangyayari dito? Cover up ba to? Scapegoating ba ito? Fall guy ba itong mga pinatatrabaho nilang senador? Tingnan mo to, Boss Dada, no?
Nagsalita na nag-affidavit na itong mga taong to, hindi pa sila state witness. So kahit na hindi mo gawing state witness yung mga yan, andyan na, nagsalita na sila, nakapirma na sila. Pero okay, let's be fair. Nagsasalita na yung mga tao, nagsasabi na ng totoo. Dapat, dahil nagsasabi na sila ng totoo, ilabas na muna lahat. Lahat ng sinabi nila. Kunyari kay Yusek Bernardo, nakagitna siya sa lahat. Kausap niya, senador, congressman, delivery kay E.S. Bersamin. Uli natin yung detalye nun. Bakit ka nag-deliver kay E.S. Bersamin? Bakit si Yusek Traigib Olaybar, may 8 billion yung binabanggit na pondo na sinasabi nila noon, mali ka Saldico, hindi ikaw nagbigay ng pera kay Traigib Dumanto. So dapat, palabasin muna nila yung kaso, pagalawin nila yung kaso, tapos doon na nila makita, Yusek Bernardo, ikaw palang nakagitna ng lahat ng proyekto ng gobyerno, meron ka palang 2% sa lahat. Manny Bunuan, ikaw pala ang mastermind na binibigyan ng pera. Ngayon, Yusek Bernardo, gagawin ka namin state witness, ito ang isoli mong pera. Hindi pwedeng yung ginawa nila ngayon na state witness na agad. Tapos magkano yung susuling pera, hindi natin alam. Nakapirma na na medical certificate at may mga lumabas na issue lately tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Do you think, Sir Mike, madaming mga doon sa lumabas na di umano, sabi ng St. Luke's, peke daw yung MedCert na yon, madaming na flag doon sa doon sa post na yon. At kasama na nga itong si Sir Jack na na-flag doon. Hindi naman niya sinasabing legit yung dokumento na yon or screenshot ng kumakalat na dokumento na yon. Pero you think, Congressman Mike or Sec Mike, part 2 ng kanilang smoke screening para malihis yung issue ng flood control? Well, Boss Dada, hindi ko alam kung anong diskarte nila talaga dyan. Pero yan, masama yan dahil, di ba nga sa saligang batas natin, pag incapacitated ang Pangulo, kailangan talaga mapaalam sa taong bayan. Hindi na to question ng personal na impormasyon o personal na kalusugan ng Pangulo, pero lahat ng mangyari sa kanya kasi may implikasyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya nung mga kapanahunan na nandyan ako sa gobyerno, immediately naglalabas kami ng medical bulletin. Kung minsan, pagka ginawa na ng doktor, pwede niyang ipabasa sa amin, o kung di kaya, talagang tatawagin namin yung mga doktor para kung pakiramdam namin, may mga katanungan na hindi namin masasagot. So talagang ganun yung gawain. Hindi pwedeng yung yung ginawa nila na press briefing sa Malacanang, pagkatapos nagpakita na ng video. Kailangan may actual medical bulletin ang mga doktor. Of course, itong lumabas na public advisory, nakikita natin sa screen. Naintindihan ko, syempre, yung St. Luke's, binavalue nila yung tawag dito, yung personal na karapatan, yung data privacy ng kanilang ospital at yung karapatan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat sana ang palasyo mismo ang naglabas kagad. Ito ang medical bulletin o doktor na magsalita ng ating Pangulo para wala nang tanong, malinaw kagad yung mga lumalabas. Ang nangyari kasi siguro, Boss Dada, kaya sinasabi sa smoke screen, nagulat ako Ang daming na-excite, maraming nagpasa-pasa tungkol dyan. Maging ako, binabantayan ko ano ba talaga yung nangyari. And I think the President owes it to the public, lalong-lalo na ang press office, ang press secretary's office, na magkaroon ng formal na briefing tungkol dyan ng isang medical bulletin. Pero okay, totoo, tama ba yun? Yung sinabi ng ating press secretary or yung ating USEC sa Malacanang Press Corps na itong mas credible daw si BBM na sabihin niyang okay siya o kaysa sa mga doktor. Kasi katawan naman daw niya yan. Walang ganun. Ang katunayan dyan, Boss Dada, nung una nga parang nagpunta ang Pangulo ng ospital, siyempre, pwede kami sumagot, no? Na, hindi, walang problema ang Pangulo, but we cannot even say that. Kasi ito'y isang, parang sensitibong bagay, hindi na basta-basta na pwede kang magsalita, at kailangan talaga ang formal na medical bulletin tungkol dito. Kaya yung ginawang yan, mali din yan para sa akin. Hindi naman hindi naman komplikado, Boss Dada, di ba? All you have to do, and yung ginagawa namin sa labas ng St. Luke's, yun lang, yung mismong podium doon. Magkakall kami ng press conference or press briefing, and papatawag namin yung doktor. In fact, at that time, sa Dr. Cervantes din ang doktor ng Pangulo, at magbibigay siya ng brief tungkol doon sa nangyari. Kasi nga, napaka-delikado ng sitwasyon. Kunyari, merkado, babagsak. Dahil, baka patay ang Pangulo, magkagulo, o di kaya yung mga national security questions. So, kailangan talagang medyo formal at professional yung magbibigay ng medical bulletin. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Senator,